Important component ng analytics in business ang visualization. Ang mga marketing analysts, kadalasan marami silang hawak na data na kailangan nilang i-analyze. Many times, itong mga conclusions nila sa kanilang data are best represented using a chart or graph. So, in this chapter, ang focus natin is for you to develop an Excel charting skills para ma-enhance yung ability ninyo to summarize and present marketing data. Yung mga companies, they often graph yung kanilang actual monthly sales and targeted monthly sales. If yung marketing analyst plots both this series with straight lines, it is difficult to differentiate between the actual and target sales. For this reason, yung mga analysts, they often summarize yung actual sales versus targeted sales via a combination chart in which itong two series are displayed using different formats. Yung isa line chart, yung isa column graph. So in this section, I will demonstrate how to create a similar combination chart. Para gumawa ng combination chart na gusto natin, yung column chart na may line bar. Ang una nating gagawin is to select yung dataset natin, which is yung actual and target sales and yung month. Tapos, punta tayo dito sa insert, then piliin yung line chart. But then, wala dito yung gusto nating combination. So, ang pipiliin natin is itong more line charts. And then, select combo. Ayan. So, right now, meron ng visuals ng column, etong column, and then yung line chart. Yung actual sales ba ang gusto natin ilagay sa column chart? Or yung target sales? So, in practice, ang actual sales is yung column. Pwede natin piliin yung bars na gusto natin, pero piliin natin yung pinakamadaling intindihan, which is this type. And then, target sales is yung line chart. Okay? Then, we select, okay. Yung actual sales, mas malapit siya sa target. Like, if sisuriin natin itong data, 345,000 yung actual, ang kanyang target is 360 for the month of January. Ayan. So, malapit nga siya sa target sales. So, maganda siyang visualization na comparison between actual and target sales. Then, we can still improve this. Palitan natin yung chart title. Sabihin natin na yung product natin are cakes. Yan. Tapos, meron na tayong labels dito, yung actual and target sales. So, this is yung cake sales report. Okay. Sales report for the year 2025. Sometimes, you will come across a situation kung saan you need to graph yung two series. Pero, itong series na to, differ greatly in magnitude. For example, between units sold and revenue. So, malaki yung pinagkaiba niya with each other. If i-graph natin to into a series, magiging flatline itong unit sold. So, in this case, we need to include a secondary axis para sa series na ito. To illustrate yung secondary axis, gawa natin ito ng line chart. So, click insert, and then click yung line chart. Tapos, piliin natin itong pinakaunang chart option. Ayan. Ito yung ibig sabihin na magiging flatline yung unit sold. Ito yan. Kasi malaki yung difference niya between revenue. And if ganito yung image, hindi natin makita talaga yung progress ng unit sold. Kaya ang gagawin nating remedy is gawin natin visible yung unit sold and this
revenue. So first, we need to select yung revenue, then right-click, and then choose Format Data Series. Then ilalagay natin siya sa secondary axis. So this time, magka-sync shape sila ng unit sold. But then, hindi ito yung gusto nating visualization kasi hindi natin alam kung ano yung pinagkaiba niya visually, 'di ba? So, again, may papalitan tayo. Select any point dito sa revenue, then right-click, then change series chart type. Ayan. So, to make it visual, yung pinakaiba ng revenue tsaka unit sold, ang maganda gamitin dito is itong clustered column, tapos line on secondary axis. So, ngayon, visual na siya na yung unit sold for the month of January, ito yung kanyang revenue. Yung revenue line is nandito sa right side, yung kanyang value. So, now we select okay. Ayan. So, mas maganda na yung visual chart natin, mas madaling maintindihan. And then again, pwede natin palitan yung title nito. Halimbawa, ang binibenta naman natin is Muffin Sales Report 2025. Okay? Sometimes, yung column graph can be boring. So, every once in a while, perhaps sa big presentation nyo sa potential client, you might want to decorate yung column graph ninyo. To start, select natin yung dataset, then click Insert, then select yung column graph. Ayan, sa 2D muna tayo. Then, select any columns na lang. Ayan, select any columns, then right-click, then select Format Data Series. Tapos, dito sa Format Data Series, piliin natin yung Fill area. Ang piliin natin, ito, yung Fill, is yung picture or texture na fill. Tapos, insert. Pwede tayong pumili online or dun sa the given icons. Usually, pwede naman tayong mamili din. Here. So, pinindot ko yung icons. Tapos, dahil yung product natin is hot coffee, we can search hot coffee sa icon. Maganda ba siya for you? I-try natin sa images. Wala naman siya individual na hot coffee, diba? Tapos, cut out people, of course, wala. Stickers, wala. Illustrations, then cartoon people, wala din. So, sa hot coffee, merong icons. What if, ito. Ayan. This time, it is distorted. We can adjust this. So, ang pipiliin natin ngayon is dito yan sa stock. So, naka-stock na siya into a lot of hot coffee. Pero, pwede rin natin piliin itong stock and scale width. Pwede natin piliin like 10,000 copies. Ano itsura niya? So, ang isang hot coffee is equivalent sa 10,000 units. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100,000 na. Then, 10, 120,000. Yun yung ibig sabihin niya. Or we can still adjust this into 50,000 units. Hindi na siya magandang tignan. Distorted na siya ulit. How about 25,000? So, pili kayo ng image na ng units that you can stack your image na hindi madi-distort ito. So, right now, ang pinaka visually appealing is the 10,000 units for 1 cup of
coffee. So, pwede nyo gawin yung ganitong design. If pipiliin naman natin, halimbawa yung image, mas malala yung kanya gagawin. Hindi siya visually appealing. Like, halimbawa, pili tayo from images ng hot coffee. Tapos, ito yung pinili ko. Yan. Tapos, diba? Hindi siya magiging visually appealing. Kasi yung isang buong file, yung i-reflect niya. So, technically, mas maganda if ang gagamitin ninyo is an icon. Ganyan. Minsan, mas nakakatulong sa visualization, sa charting, if meron tayo additional data labels or table sa loob ng graph natin. So, to do that, first, we need to select our data set, tapos click insert, and then etong column. Mas marami tayong laman ngayon dito sa column natin kasi meron tayong tatlong product na sales data for each month. So, this is for the month of January, this is for the month of February, and so on. So, ang gusto natin gawin is to add more labels. So, we need to click on any columns dito sa loob ng chart natin and then select itong chart design dito sa tab. Tapos dito sa chart design, we can add chart elements like ano yung mga titles or quick layout tayo. So, pwedeng ito yung tables natin. Meron tayong ayan, table na sales for hot coffee, cold coffee, and milk tea sales. So, yan yung ibig sabihin ng ating tables sa loob ng chart. Ngayon, if labels naman yung gusto natin, marami pa tayong options here like this type. Ayan. So, dito sa chart design, you can add a quick layout. Ito nga, may table na siya. Or just add a chart element. Ano ang gusto nyo ilagay? Meron na tayo ditong axis title. Ano yung pwede natin ipalit dito? Revenue. Tapos, these are the beverages. Ayan. Tapos, gusto ba natin ma-identify yung mga colors? So, kung yung colors lang yung gusto natin identify, hindi nakasama yung figures, balik tayo dito sa chart design. And then, ito na lang ang piliin natin. Mas simplified naman siya. I-eyeball mo nga lang yung equivalent figure niya. Like ito, yung January, yung cold coffee sales is below 100,000. So, you just need to eyeball yung equivalent figure niya, more or less, ganun. If you want naman talaga ng very specific, pwede mong piliin to na meron ka talagang tables na naglalaman kung magkano talaga yung revenue. So, as you can see, kulang ng isang digit. Pwede nyo pang palakihan ito para magkasya. Kasi kanina, bitin yung information na 120 tapos 120 tapos 20 lang. Hindi siya presentable. Kailangan buuin ninyo yung information kapag gagamit kayo ng ganitong klaseng table or tables sa loob ng chart. Ganyan. Para malaman if yung new product is viable, yung mga market researchers, they often ask yung mga potential customers some questions about dito sa new product. Natutunan na ninyo yung pivot tables sa earlier lesson natin. Itong mga pivot tables na to are typically used to summarize yung mga ganitong klaseng data. Ang pivot chart naman is a chart based sa content ng pivot table. As you will see, ang pivot chart can be highly effective na tool to summarize any data gathered from this type of market research. This is the example data. So, pinapakita dito yung 7 questions about a product. Ito yung mga 7 questions like better tasting, attractive packaging, ganyan. So, it was recorded using a 1 to 5 scale. So,
Ang pinakamataas, yan yung favorable views sa product. To summarize this data, we can now perform the following steps. Una, select the dataset, and then punta tayo dito sa Insert, Pivot Table. Dito na lang tayo sa existing worksheet, tapos ilagay natin yung location niya sa tabi na lang. Yan, ganyan. Tapos, click OK. Tapos, ang ilalagay natin sa columns and rows, yung dalawang information or dalawang data. Yung question, ilalagay natin siya sa rows. Tapos, yung response sa columns. Tapos, ilalagay din natin yung response sa values. Then, dito sa values, papalitan natin yung value field setting. Dito, sa sum of response, ang pipiliin natin is the count. Tapos, dito naman sa show value as, ang pipiliin natin is % of row total. So, yung count is gaano kadami yung mismo count, yung nag-respond ng like rated 1, rated 2, ganyan. So, ano yung percent niya per row total? Yan yung binigyan natin importance. So, now we click OK. So, ibig sabihin dito, sa 1 na rating, wala nag-rate niyan under attractive packaging. So, of course, kapag row total, ang rows will always be 100%. Okay, so let's proceed na sa paggawa ng chart. So, now we can select here yung pivot chart. Tapos, piliin natin itong pinakaunang chart sa under column, which is yung clustered column. Then, select OK. So, it is a bit cluttered. Pero ano ba yung gusto natin? Ano ba yung pinaka-importanting information na gusto natin makuha? Let's say, ang gusto lang natin makita information is yung likely to buy at recommend to friend. Ayan na. So, nag-adjust din yung ating pivot table. Tapos, ito na yung resulta ng pivot chart natin. So, dynamic siya. Kapag ganito, halimbawa kulang siya ng columns, ibig sabihin walang nag-respond dito sa 2 rating. Yan. So, this is yung 1, 2, 3, 4. So, hindi ibig sabihin yan, missing yung information. If we will check, yung likely to buy talaga, wala dito sa pivot table. Most marketing analysts download sales data at the end of each month. And ina-update nila yung kanilang mga graphs individually para ma-include yung new data. So now, meron tayong way to ensure na yung charts update automatically when new data is added. To illustrate, select natin yung dataset. Medyo madami ito. Yan. Tapos, dito sa Insert tab, piliin natin yung XY scatter chart. Ito yan. If we add new data dito, like for example, yan. Tapos, gawin natin siyang 2,000 para makita natin yung resulta. Hindi nag-adjust itong chart. To start, palitan muna natin yung format nitong date kasi kasama yung time. Control, Shift, down. Then, dito sa formatting, choose more number formats. And then, select yung date. Piliin natin ito para uniform at maikli lang. Then, click OK. Tapos, center align natin. Yan. Then, now we can start na yung paggawa ng dynamic chart. So, select the entire data set ngayon, Control Shift down, and then Control T. My table has headers. Ito yan, yung dalawang column title. Then click OK. May other way to do this. Control Z muna ako. Select the entire data set. Yan. Control Shift down. Then, punta tayo dito sa Format as Table. My table has headers. Yan din yun. Ngayon, para maging dynamic yung chart, pwede natin i-try na gawan muna tayo ng scatter chart now.
So, select the entire data set. Then, insert itong chart. Yan. So, ito yung itsura niya kapag wala pang added data. Ngayon, I will add a data. So, let's say it's 2012-05-01. Tapos, ang value niya is 2,000. Ayan. So, nakita ninyo, lumabas ito. Kanina wala yan. Kung gusto ninyo maging dynamic yung chart ninyo na hindi gumagamit ng pivot table, you can use this. Pwede siya dito, itong format as table, or just click Control T. So, kanina, ang ginawa natin is making yung table content dynamic. Ibig sabihin, magbabago din yung content ng chart. Ngayon, ang gagawin naman natin is to make the chart labels dynamic. So, kapag may nagbago sa content, magbabago din yung title ng chart. Yun naman ito. So, simulan natin dito sa mga content niya. Meron tayong information about sa target sales. Then, meron din tayong year 1 sales at yung annual growth na 0.20 or 20%. And then we have this information, this data. So, gawin natin uniform yung data. Yan. So, same decimal places na siya. Ang gusto natin malaman is kailan ang break-even year ng company. So, before we start using this formula, pinalitan ko yung values ito from F6, F8 na siya. Then, this is from G7, naging G8, G18, and this one became F21. Kasi nag-move yung table. Pinalitan ko para mag-match sa content. Ngayon, gusto natin malaman if yung sales ba is nagmamatch or nag-exceed dun sa target sales. Pwede natin gamitin itong if condition. So, to do that, type equal sign. Tapos, piliin natin yung if. Ayan. And then, ano yung gusto natin i-compare na value? Ito yan. Yung F8. Gusto natin malaman if this is more than sa target value natin. So, yan yung, ito yan, logic test. So, if it is greater than dun sa target, type comma, and then quotation mark, open quotation mark, and then yung string value, if it is true, ang i-return niya is yes, then close it with quotation mark again, double quotation mark dapat, then comma, and if yung value niya is false, ito, nakasulat, if the value is false, ang i-return niya, sasabihin niya is no. So, open quotation mark or double quotation mark, then no, then close it with double quotation mark, and then close it with closing parenthesis. Yan. So, sinagot niya na yung sales na 1,000 is not greater than the target sales. Pwede na natin siyang i-copy hanggang dito sa last data natin. So, double-click itong small square na to. At ang sagot niya is, sa year 5, magkakaroon ng break-even. Yan. Ngayon, gusto natin ilagay dito yung sagot kung kailan nag-start yung break-even. So, ito yung tanong, year we break even. Or ito yung statement na kailangan natin lagyan ng information. Anong taon nagsimula ang break even? To do that, gamitin natin itong match formula. Dito sa match formula, kinukuha niya yung identical information sa loob ng dataset. So, let's type equal, tapos match. Yan. Tapos, ang gusto nating makuha value is yung yes. Ito yung lookup value. So, kapag word siya, kailangan naka-include siya sa
double quotation mark. So, double quotation mark, hanapin natin yung yes, tapos double quotation mark again, tapos comma, saan natin hahanapin? Yan yung lookup array. So, siselect natin ngayon dyan. Ito, from this information, siya, G8 to 18. Ayan. Tapos, comma, ano yung match type? Meron tayong tatlong pamimilian. If it is less than, exact match, or greater than. So, this time kasi, word yung hinahanap natin. Kaya, dapat exact match siya. So, piliin natin is 0. Exact match. And then, we close this by typing close parenthesis. And then, click OK. So, ang hinanap niya is yung pinakaunang value ng yes. So, ito yan. Sa year 5. Let's conduct a little experiment. Kasi itong sales is computed siya using a formula ng yung year 1 sales tapos ito, minultiply siya sa 1 plus yung annual growth. Okay? Yung year 1 sales multiplied sa resulta ng 1 plus annual growth. If papalitan natin ito ng value, gagawin natin siyang 0.1 or 10%. Ang lalabas na break-even year is not the year 5 anymore. Magiging year 9 na siya. At nagbago din dito yung information kung kailan magkakaroon ng break-even. Naging 9. Nasa year 9. So, yan yung ibig sabihin ng dynamic. Mabilis siya nagbabago. Tapos, pag pinalitan pa natin ito ng 5% lang, hindi nagkaroon ever ng break-even. Okay? So, we need this information para magawa natin itong if error. So, dito sa chart title, ang gusto natin na maging title ng chart is we will break even in what year? Ito yan, we will break even in year tapos space, anong year ito? Makukuha to, halimbawa, dahil nagbabago-bago yung information, ayan, ito is yung concatenate na formula. So, ampersand, text, tapos saan kukunin yung data, pag meron kayong sinelect na cell, yan yung kukunin niya na data. Tapos, ito naman 0, it means integer yung resulta niya. Integer value siya. So, to do that, i-type muna natin yung formula ng if error. Ayan. Tapos, if walang error, ito yung value. If walang error, ang gusto natin na title ng chart is kailangan double quotation mark para hindi siya maghanap ng another formula. Alam ng Excel na kapag double quotation mark, this is a text value or a string value. So, yan. If error, tapos double quotation, and then we will break even in year, tapos space, ito na yung concatenate na information or formula, double quotation, tapos ampersand symbol, tapos yung text na ilalagay. Okay? It's a text value na kukunin natin dito sa cell na to. Ito yung F21. Tapos, ang format niya is, it should be an integer. So, 0 for integer value. And then, we close this. Then, comma. Tapos, what if walang value? Error siya. Value if error. Walang nakuhang return. Ang ilalagay natin na string value is never break even. Hindi nagkaroon ng break even year. For example. And then we close this again.
Okay? Etong open and close parenthesis is for this formula. Okay, dito lang siya. Etong close parenthesis na to is for if error formula. Okay? So, if the value is true, ito ang i-return niya. And if the value is false, if may error, ito ang return niya. So, similar siya dun sa mas maikli na if formula kanina. Ito yan, yung if condition. If the value is true, ang return niya is yes, otherwise it is no. Okay, now we click enter. So, clearly, sinabi niya dito na we will break even in year 5. Similar dito kung saan na-detect niya yung very first start na break even. Okay? Yan, palitan natin. Magbabago din ba siya? So, gawin natin 10 or 10%. Nagbago rin siya. We will break even in year 9. Ito yan. So, break even is year 9. Paano kapag hindi talaga nagkaroon ng break even year? So, select natin 0.05 or 5%. Year we break even, walang match kasi, kaya naging not applicable or NA yung resulta niya. Kasi, unmatched siya. Tapos, sa chart title, lumabas na kapag walang resulta dito sa year we break even, ito ang lalabas. Never nagkaroon ng break even. Okay? Ayan, so meron na tayong pangalan ng chart title natin. Ngayon, kailangan natin ng series title. Ito yan. Dito nanggagaling yung series. So, as we already know, ang growth rate is 20%. Pero paano natin siyang gagawing dynamic if yung growth rate changes every now and then? Okay, so simulan natin sa equal sign, tapos double quotation mark. Ibig sabihin, kapag gumamit kayo ng double quotation mark, binabasa siya ng Excel na it is a text. Okay? Tapos, ang gusto nating isulat, sales, tapos growth rate is equal to how many decimal places or how many percent. So, piliin natin ngayon yung decimal places. So, balik tayo sa formula natin. So, it is sales, open parenthesis, yung growth rate, tapos equal, and then, this formula is the concatenate formula, ampersand, tapos saan natin kukunin yung value. So, kunin natin siya dito sa annual growth. And then, comma. Ano yung return na gusto natin? So, pwede natin piliin na same decimal lang siya. Decimal value. So, 0.0. And then, dapat point siya. 0.0. And then, closing quotation mark. Tapos, closing parenthesis. And then, ampersand again. And then, double quotation mark again. Yeah. Tapos, close parenthesis and double quotation mark. Okay. So, yan yung itsura niya. Ito yung ending niya. Yung sales growth rate nito is 0.20 or 0.2. Pwede natin siyang gawing percent. So, lagyan natin 0%. Ang lalabas, 20%. So, that's the another format value. Okay? So, ngayon, ang piliin lang natin is 0.0. Dagdagan natin ng 0 para maging itsura. So, dalawang decimal places. Alright? Ngayon, meron na tayong series title. Ngayon, ready na tayo na gumawa ng chart na may dynamic labels. So, to do that, select natin yung source data natin. Ito yan. So, select this data. And then, sa insert, piliin natin itong scatter chart. So, we now have yung chart. Ngayon, ang gusto natin gawin is gawing dynamic yung label. So, punta tayo sa layout nito.
dito tayo, pindutin natin itong cross sign. Tapos, dito sa chart title, i-select natin Center Overlay. Tapos, i-place natin yung cursor natin sa formula bar. Ayan. Tapos, equal. Tapos, i-point natin ito sa chart title na ginawa natin. We will break even in 5 years. Ito yan, sa chart title. And then, click enter. So, nagbago na siya. Ngayon, we can test this. So, palitan natin yung annual growth ng 10%. Ayan. So, ang nilagay na niya is we will break even in year 9. Or if wala talaga, lagay natin 0.5 or 5%. Walang break even. So, ganyan ka-dynamic itong chart title natin ngayon. Ibalik natin sa 0.2 for 20%. Ang break-even is sa year 5. Pwede pa natin siyang gawing mas dynamic. Punta tayo dito sa series naman natin. So, we need to click any point dito sa ating plotted data. Tapos, yan. Then, we need to select data. Select this. Select data. Tapos, edit. Tapos, ilalagay natin siya dito. Yung series title natin. Na growth rate. Ito yung resulta kanina. It's 20 or 0.20. Then, we click OK. And then, OK. Tapos, kailangan makita natin yung series name, diba? So, balik tayo dito sa layout. I-reflect natin yung mga names. Ayan, legend. Nagbago na siya. Yung sales growth rate natin is 20% or 0.20. Palitan natin siya ulit ng 10.10. Nagbago din itong sales growth rate. Nagbago itong chart title natin. If wala, gawin natin 0.5, never break even, nagbago rin yung sales growth rate. Ngayon, ibalik natin sa 0.20. So, ngayon, nakagawa na tayo ng dynamic na chart labels, yung chart title at series title. If you are managing a sales force, gusto mong malaman yung kanilang performance. Yung performance ng mga tao mo, are they improving or not? Ngayon, pwede natin itong makita dito sa Excel by creating a customized icon sets. Tapos, it can visualize yung performance ng bawat isa sa iyong Salesforce. Ang una natin gagawin is to rank each person per month. So, let's copy the months. Yan. Tapos, gagamitin natin yung function ng rank. So, select rank. Yan. Tapos, sino yung gusto natin i-rank for the specific month? Gusto natin makita yung rank ni Lebron for the month of January. So, sinelect natin yung sales figure na binigay niya or yung sales generated niya for the month of January. Tapos, comma. Tapos, yung buong column ng January, kasi dito hahanapin kung ano ba yung rank niya. And then, we need to lock this para hindi siya gumalaw. So, function F4. So, nakalock na itong column na to. Tapos, comma, and then we choose descending. Ibig sabihin nito, yung may pinakamataas na sales na binigay, siya yung number 1. And then, close this. Okay? Ayan. So, si Lebron, rank 10 siya for the month of January. Tapos, pwede natin itong i-drag down. Surely, na si Rogers yung rank 1 for the month of January kasi siya yung may pinakamataas na binigay na sales. Pwede natin i-copy itong formula papuntang February. Ayan. Then, adjust na lang natin siya accordingly. So, this is for C4
And then, delete natin ito. Tapos, saan natin kukunin yung ranking? Ano yung dataset na basis ng gusto natin malaman na rank nitong si Lebron for the month of February. Again, it's the entire column. Tapos, lock it again, function F4, and then yung order niya is still 0, and then click enter. Tapos, drag it down. Ayan. Ang pinakamataas sa month of February is si Vic. Ngayon, meron ng basis si Excel na pwedeng gayahin yung learning like January and February. Pwede natin siyang i-drag ngayon hanggang May. So, hindi pa siya nag-a-adjust. Okay? So, kapag ganito, pwede natin i-drag na lang ito. Halimbawa, this part. Yan. I-drag natin. Kailangan lumabas itong cursor yung in all directions. Tapos, i-drag natin siya sa March. Then, click enter. Yan. So, it's D4. Tapos, between D4 and D18 yung data na kukunin. Okay? Then, apply it sa buong data column niya. Number 1, si Melo. And then, these two, pwede natin siyang i-drag na lang dito sa April. And then, click enter. So, ito yung mga other means or ways para mag-copy ng formula sa Excel. Okay? Or just double-click. So, may learnings na yung Excel. Nag-adjust na siya. Para hindi confusing itong dataset natin, lagyan natin siya ng label. Halimbawa, dito, Merchant Center, lagay natin is, this is about ranks. Diba? Tapos, ang isang gagawin naman natin is the trend. Kung saan gusto natin makita if tumaas ba or bumaba visually. So, gagamit tayo ng mga arrows. Yan. So, Merchant Center again. Isulat natin is trends. So, this is the trends and we can visually see if tumaas ba si Lebron from January to February. So, clearly, bumaba yung rank ni Lebron. Sa January, this will be null kasi wala tayong basis ng December. So, pwede natin gawin, ganyan na lang siya. Naka-grade siya. So, kukunin natin ngayon yung mga symbols. Pwede tayong gumamit ng insert, tapos symbol, tapos pwede natin piliin itong left, yan, tapos right, and then up and down. Okay, meron tayong 4 na symbol here. Pero ano lang ba ang usable? So, it's either tumaas, bumaba, or nag-retain siya ng position. So, ayan. The letter or yung kanyang alphabet letter is equivalent to GHI. Diba? So, GHI of what? Pwede natin i-select dito sa home yung Wingdings 3. Wingdings, tapos 3. There it is. Itong mga symbol na to, ang kanyang equivalent sa font is Wingdings 3. So, these are GHI. We have G as arrow to the right, H as up, and I as down. Okay, copy natin ito para visually maalala natin. Then, select Wingdings 3. So, dapat hindi siya caps lock. So, tanggalin natin yung caps lock. And, ay. Okay, dapat hindi naka-caps lock. So, meron na tayong mga symbols. Pilitin natin ito para malinis yung worksheet natin. Then, we can use this symbol na. Gagamit tayo ngayon ng formula.
Ang formula na gagamitin natin is yung if ulit. If etong February for Lebron is less than dito sa January, it means tumaas siya. So, select natin itong symbol na tumaas or we can just use yung letter H. So, this one is H, di ba? Tapos, ayan. Kapag letter yung return natin, kailangan naka-double quotation mark siya na naka-include siya doon. Then, comma, if hindi siya less than, select natin ulit yung if. Hindi siya less than and if February is greater than sa month ng January, then ang i-return natin is I. Ito yung down. So, kailangan small letter I. Tapos, comma, if walang movement, if equal lang siya or otherwise, hindi siya greater than or less than, ito yung otherwise, ilagay natin yung G kung saan, ibig sabihin nun, nagstay lang siya sa rank niya. So, keep it in small letters, then close it with closing parentheses. Etong closing parentheses na to is para sa second if. It means kailangan pa natin i-close yung first if. So, another closing parentheses and then click enter. Ngayon, ang nireturn niya is I. Balikan natin yung symbol natin. This is G, H, and I. So, to be sure, piliin natin yung Arial to check. Okay? So, indeed, this is GHI. So, I, ibig sabihin, bumaba yung ranking niya. Then, we change this letter into wingdings. Wingdings 3. Then, enter. So, bumaba yung ranking ni Lebron from January papuntang February. Ibig sabihin, kapag mas mataas ang value, mas mababa yung sales. Yun. Pwede natin siyang i-drag down. So, by February, bumaba ang ranking ni Lebron, ni Wade, ni Rogers. Ayan. Clearly, bumaba yung kanilang sales. Okay? Try natin siyang i-copy dito sa month ng March. Nag-adjust na yung kanyang formula. So, ang kinukuha niyang basis is February at March. Ito pa rin yung formula na ginamit. So, to check, from February na 14 yung rank niya, tumaas siya into 13. Ibig sabihin, tumaas yung sales niya. Okay, drag it down. Alright. Then, April and May. So, nakuha na ng Excel yung learning. So, to check, April from 13, naging 15, bumaba. At for May 15, steady lang. So, yan yung visual representation using symbols and ranking to see yung Salesforce performance. Pwede nyo pa itong gamitin kahit sa sales lang or involve yung tao. Halimbawa, this one is on this column are products, ganun. Madalas, yung mga marketing analysts, they want to plot yung maraming series into a single chart. But this can result sa isang highly cluttered na chart. Kaya naman, meron tayong solution dito. Ito is to use checkboxes to control aling series lang ang lalabas doon sa chart. So, simulan natin sa pag-identify ng tools na gagamitin natin. Kailangan meron kayong developer tab. If wala kayong developer tab, pwede kayong pumunta dito sa file, tapos options, and then select yung customize ribbon, and then select yung developer, then click OK. So, lalabas na dapat itong developer na tab.
Tapos dito sa side, dito natin ilagay yung checkboxes. Okay? Yan. Ang pipiliin natin dito sa developer tab is itong insert, then itong checkbox. Tapos, hinihingi nito kung saan natin ilalagay. So, dito ko siya piniling ilagay. And then, mag-right click kayo para i-expand. Tapos, i-delete natin ito. Hindi natin to kailangan. Okay? Tapos, right click again para lumiit siya. Okay? So, ngayon, meron na tayong checkbox dito sa row 10. Pwede natin siyang i-copy. So, dito sa corner, drag natin siya. 1, 2, 3, 4, 5. Kailangan natin ng 5 checkbox kasi 5 yung data natin dito o 5 series. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Tapos, ang kailangan natin gawin is i-link natin ito sa bawat series na yan. So, next step natin is to right-click here. Tapos, format control. And then, kailangan pindutin natin yung check kasi ito yung command eh. Kapag sinabi natin check, ano yung gagawin niya? Ano yung i-measure niya? Is it yes, the checkbox has been clicked? Yung mga ganon. So, saan natin ilalagay yung resulta? Ilagay natin siya dito. Ayan. Okay, saan siya ilalagay? Lagay natin siya dito. Sobra na. Dito. Ulit. Lagay natin siya dito. Then, click this. Then, okay. So, if na-check ito, ang sasabihin niya, true. If wala, false. Yan. Tapos, kaya hindi natin yan for this checkbox. So, format control, check, tapos saan ilalagay? Dito. Next, and click OK. Also, yung remaining checkboxes. Kapag pinipindot ko to, ang ginagamit ko pala right click. Kasi kapag pinindot nyo siya, halimbawa left click, yan lang siya. Para mapalabas nyo yung formatting or yung options, right click, format control, tapos check, then saan ilalagay. Then, okay. So, lahat ng checkbox, na-click na siya. Ngayon, i-copy natin itong series natin. So, lagay natin siya dito. So, para ma-identify natin kung saan ito nakatapat, pwede natin gamitin yung function ng transpose. Tapos, select natin itong series natin. Then, close parentheses. In order na siya. So, this one will respond sa chocolate. And then, DVDs and so on. Hindi pa siya nakalink kasi hindi pa lalabas yung information ng mga series, yung data nila. So, para mapalabas natin yun, gagamit tayo ng if function. Yan. Ang ilalagay natin, if the logical test is true, halimbawa, na-click nga itong chocolate na to, which is true, ano ang return niya? The value if it is true. So, ilalabas niya yung dataset ng chocolate. Then, control, shift, down para ma-select. And then, close parentheses dito sa formula. And then, click enter. Ngayon, kapag in-check natin ito, false siya, diba? Ibig sabihin, walang lalabas na data. Kapag we click it, lalabas yung data ng chocolate. I-apply natin to sa rest ng series. So, pwede natin siyang i-drag na lang. Ganyan. And we can check din naman.
Sa DVDs, nagsimula sa 6,000, magazine, 3,200, soda, 3,500, hotdogs, 2,600. Tapos, ayusin natin yung dataset natin kasi ito yung gagamitin natin para sa chart natin. So, pwede natin ilagay siyang ganyan, 2 decimal places, or isa lang. Ang mahalaga, uniform yung presentation niya. So, pwede naman full integer na lang. Okay. Tapos ngayon, dynamic na siya. If wala tayong pipiliin, walang lalabas na information, walang lalabas na data. Yan. Select muna natin lahat. Tapos, select the dataset. Hindi nyo isasama yung boolean, yung true or false. Kaya, ngayon, gagawa na tayo ng chart. So, punta tayo sa insert. Tapos, pindutin natin itong recommended charts. Let's see kung ano ibibigay niya. Sa all charts, recommended. Piliin natin ito para makita natin talaga yung movement. Then, click OK. So, ngayon, ito na yung chart natin. So, let's say, ano siya, product sales ng shop ninyo. Ganyan. Tapos, dahil cluttered siya, ano lang ba yung gusto nating makuha na information? Halimbawa, chocolates lang. So, remove natin yung ibang series. Or you want to compare yung chocolate sa soda or DVD sa magazine. This is how we can control yung data natin sa chart using checkboxes. So, suppose you are charting yung daily sales ng store ninyo. You want to put this into a chart. Kaya lang daily, tapos madami kang branches. So, yung chart na to magiging cluttered. One way to do this is to use sparklines. Para gumawa ng sparkline, kailangan i-select muna natin yung gusto natin gawa ng line chart. So, dito sa dataset, isa-isa yan gagawan. Ngayon, para maluwag sa sparkline, baguhin natin yung row height into 30 para highly visible ito at yung column, yan. Now, we are ready to create a sparkline. So, select the data, punta sa insert, then dito sa line button, click it. Then, saan ilalagay? Dito lang sa tabi, then click OK. Tapos, pwede natin siyang i-copy, drag it down, pababa. So, yan. Bawat isang branches, every day, meron na siyang sariling line chart. So, hindi na magulo kung gagawa pa ng individual na chart. Okay? And then, ano pa yung pwedeng improvements na gawin natin dito? So, click natin itong sparkling tab. Then, we can add high point or low point. Yan. So, ano ba ang importanteng malaman? Yung first point ba or yung last point? So, let's say high point yung pinaka-importante. Pwede pa natin baguhin yung marker color niyan. Gawin natin siyang violet or yellow. O hindi madaling makita ang yellow. So, it's up to you. Kung ano yung gusto ninyong customization ng sparklines nyo. And you can also choose yung default na dito, like this one. Pwede kayong mamili. Ngayon naman, yung another way to create a chart is to use the win or lose na sparklines. So, dito, ang question is, were they able to meet yung goal na naset? If yes, then it is positive 1. If no, it is negative 1. So, this is a win or lose na sparkline. So, katulad kanina, we need to select yung line or yung series na gusto nating gawan ng sparkline na win or lose. Then, insert, then win or lose na button, and then
saan ilalagay, then click OK. And then you can drag this down. Tapos ano yung nakita ninyong pattern dito? Na every Monday, may loss, hindi na-meet yung target, and Thursday. So, mas madaling ma-identify saan or kailan mahina yung sales. And you can also customize this dito sa Sparkline na tab. Then, choose colors that you prefer. Yan. And ano yung highlights ninyo? High point ba? Low point? You can customize this up to your own liking.